7:07 p.m. 3,000 na. Ipag ko sa patunay, September 1824. September 1824, mabrag ito part 1. Adrian Gracious for the vlog. Exit Assumption. Mo lagi ni kalagutan ako kay wala ko'y payong, guys. Three, two, one. Bila, tanawa ang di ba nag-yoyo sa kami. Yung mga kapit sa kami, yung sa kami. Haka, nag-ulan pa jud, wala pa jud ko'y payong, guys. Road 4. Hindi na daw si Uncle.
Bayad na ko estudyante. Training paused. Gawa sa 93. Bal. Break all be. Dan ako. Luto lang ay. Okay. Basa na pala. Basa akong bag. Oh, shit. Kaya ni nga ako ni. Nalak ko yung sudan guys. Lutok na.
Ito ang balita ngayon. Viral na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang sino na may balita, Vice President Sara Duterte matapang na humarap sa Committee on Good Government and Public Accountability. At kahapon sinabi na ang pagdinig ay hindi para sa good governance and accountability. Hindi ito ay para sirain siya at ang kanyang opisina. At Congressman Marcoleta matapang na naghayag sa tila kamalian ng Kongreso. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para makapag-updated ka panalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. Ito na nga mga kababayan, simula pa lamang ng pagdinig ng Committee on Good Government and Public Accountability ay sila nagkalituhan na dahil nais ng Committee on Good Government and Public Accountability na manumpa si VP Sara. Nakulisto naman agad ni Vice President Sara Duterte sa by resource person o eyewitness dahil ayon sa alituntunin ng House of Representatives na ibinigay sa Office of the Vice President ang mga testigo lamang ang kailangan manumpa at hindi ang resource person. Pabilis ng lunaw din ang Pangwa Representative Gloria Macapagal Arroyo na magkaibaw ang resource person at ang witness kaya mukhang nagkalituhan ng SOR at simula pa lamang ay nag-suspend na at sa patuloy na pagdinig nagbigay naman ng kanyang privilege speech si Vice President Sara Duterte kung saan tila tahasang sinabi na ang pagdinig ay hindi para sa good governance and accountability kundi ito ay para sirain at akihin ang Office of the Vice President. Ayon pa sa naging post ni Teo Moreno, you can skin me alive and throw my ashes to the wind, but let it be known you will find me unbound. Pinday Sara Duterte during the HOR hearing. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. It is clear to me that this inquiry is not about misuse funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contest. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo dahil napakadali naman makatanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. Hindi ako ang problema ng gaya na ito. Ang totoong problema ng gaya ay kagutuman, kahirapan, illegal na droga, kriminalidad, terorismo, hindi na sapat na healthcare, kalidad ng edukasyon, namulan ng plano ng infrastruktura para sa disaster at marami pang iba. So you may try to destroy me. I will continue to serve the Filipino people. And so, tila isa di umano itong sampal sa harap ng Kongreso saan sinabi ni VP Sara ang lahat ng ito ay para sa pamumulitika lamang at Congressman Rodante Marcoleta bigay ng kanyang pahayag sa tila pagkakamali ng Kongreso sa naging ruling nito. Sabay-sabay nating panoorin ang full video. So all the research persons invited, kindly stand up and raise your right hand, please. Representatives and resource persons from the Office of the Vice President, go and
Ano sila ni Bipisara Call? Ah, wala. Welcome sa Barangay 22 Darcy. Karon ako ningon og Barangay 22 Darcy kay gara kining ulanan no. Wala ko nag video nga nagtabok we. Giahap lang. Pulan ako ani. Mabasa, magsige kabasa akong cellphone jud we. Mabasa ba ng cellphone pag ulan. So, mo gani. Ang cellphone na gani nga butang na ako sa bag. Doon nabasa yun akong bag. Wait. Tara oh. Basa kaayo siya. Blurred. Labhon unta malabahan ni pagka Friday. Kaya nag-itom siya. Pero ikuan ako na siya. Ako'y bahalaan na. I hope siguro kung nanay bagong bag color black na po dun ta eh. Kaya ngitom na gid siya guys. Ngaon ta. Ano ang idol ko? So, ante sa una, 9 years. Kasi yung experience sa una, experience. Pero gwapo yung gwapo panahon sa una. Pero, ay, na-share ka ng gymnasium sa una? Koko sa gymnasium. Gym, baka ng basketball, basketballan. Yeah, pa ng programa or kayo rally. Pero panahon ni Gloria? Madam Congresswoman Arroyo, may I know if may I be clarified if the tenor of your point of inquiry is referring to the subjudice case? So, Referring to the subjudice case, but it is saying that when a witness in practice, in reality, that's true. ma'am, pakilakas po ng concept ng hindi ko po. What he's saying is that if by the name for instead of the privilege speech, if the witness is not a mere witness, the person being asked is not a mere witness or a mere person of interest, he is in fact the accused of what seems to be a case, including malversation of public funds. And the court repeated the rule that unaccused officers are different tier of protection from an ordinary witness. So from given the Secretary said and the Supreme Court ruling that is holding, 7 ko charakan og 7 pa chicken love ko for this right. The Supreme Court says we are not the same. And somebody appears to be the accused has a different tier of protection from a witness. And in fact, Congressman Flores, your recommendation. Mr. Chair, this is an inquiry made of legislation and no one is technically accused of any wrongdoing here, Mr. Chair.
Upat ka pa. Dua ka tilap. Natay kids paint, ginagmay lang guys. Okay, daw-daw ng kids paint. Sangkol ba laraman da sa laset mag-discuss ng taginagmay no. Okay, one part lang tagkaron sa tong isurahan na silang kulbalog si mama sa cellphone. Ambot kasi una ni nawag sila. Okay, so guys, so welcome sa tuang evening edition series. Naka-report mi kaganiha na problema. Actually, wala naman ko problema sa speech sa ko ang explanation. Ang problema lang gud ay ang nasa dili siya PowerPoint kay Canva ang gamit nato sa presentation. So, gwapo kayo ang Canva, no? Mura rin ako ganahan mag PowerPoint. Okay. So, kuan guys. Dagan pag pwede may tabo, no? So, possible, let's say, so right. But we will proceed to the voting if the Vice President refused to take her oath. We will respect that. In the meantime, Complex, please proceed with the voting of the other. Yung kadis kasugtarong kay sabak ang TV, Smart TV. Okay. Okay, basta kuan. Dili ko satisfied sa akong social life. Kay kaganiha nga naisidlak kuan gamay kuan na kay problema mababaw ra kay problema. Wala kay ko nagkuan. Nitabang po kog maayo pero it is very beginning kaayo siya. Pero beginner pa kay ko. Kanang gamit og pin wala koy wala kay ko kalibutan giahak lagi guys. The committee cannot rule on that because the committee already took cognizance of this. Gamay na pud kaayo mi sa side sa sipag. We will now proceed. Si Ces Fernandez, ug katong isa ka babae, nag-OJT, 4th year college. Mura sila civilian, nagsuot sila senior uniform. 4th year college na manggod. What is your parliament? Okay? So, kuan, Says that mag-kids paint pa ta until Sunday po. Pero, bitaw, dili naman, wala naman ko lang ingon nga, habang buhay na ako dili mag-kids paint. Pero, wala sa tayo kids paint temporarily because, actually, although sayang kayong oras, na wala ta nag-create of arts, but this is the pathway, aron kuan punta magkaroon tayo ng something na pagbabago na rin, kasi, almost pila ka tuig na ko sa Marvin Ray Vlog, and i-assume na to na career na to ang Marvin Ray Vlog dili siya katong time November 2019, more likely October 2020, so mag 4 years na next month. So gi-career na ako with synchronicity, with a coincidence sa pagpalit sa akong cellphone. Gipalitan ko cellphone sa akong mama. And that is the beginning of the journey of my artistic life. Nakitaan ninyo ng ebidensya, nag-create ako ng arts. So wala na siya attic. Big screen record ko. That is pretty important. Okay, so gani, despite of that, I'm so grateful nga na ako'y na-experience sa upat ka tuig. Ayon to i-appeal tong November 2019 until the last days of October 2020. So, October 2020 was the humble beginning of my artistic life. It was extremely humble. So, niabot ang August 2021, August 4 to be exact.
Moton time nga ang atong kids paint nag-level up siya ng todo-todo. For the very first time itong pagkamatay ni Pupon and then nagkaroon ng kadayawan, all in all sa August 2021 dagan kitag na-create na kids paint, and that was very unexpected. And how about sa situation kapag next year ato is isamot nagkadaga ng atong arts. Pero by the way, last year datay pila ka semana nga wala ko nag-vlog. Therefore, wala akong nag-vlog, wala po ko na kids paint because truly ang cellphone na ko nga daan something like nag-deteriorate. So kailangan siya ipahuway. And then ipatend og cellphone sa kuma mga bago December 30, 2023. So gani ang daming ganap. And then pagka 2024 karon na year kini nga cellphone nga bago is the officially gamiton siya. Okay, so kung ano kailangan ako i-discuss sa inyo karon guys because this is very important. And then gusto ko rin ng pababago. So wala nagpasabot si pastor yata to. Wala nagpasabot na always lang ta mag-ingani, always ta mag Marvin Ray vlog, always ta mag kids paint, always ta ingani. Pero by the way, naman tayo study time. So kung mag-study time ta, dili na ako mag actual vlog sa kuan. Gikan sa balay, mugawas og balay. Whether mo ato sakay pag jeep. So kung next week, plano na ko ni next week. Kung mag-study time ako, pwede na ako madiretso na lang ko sa kuan. Sa isa ka place, pwede sa eskwelahan, after sa klase, or pwede sa any parks, mas dito sa kuan sa Shrine Hills, pwede dito So kailangan nako papakitaan og paraan para kini nga klase nga pababago, gradual man ni siya. Papangitaan siya paraan. It is very important. Sure. Although it is very crazy, it is very hard, pero I try my best to do something great. Okay? So, kuan ang pangitaan nato ning paraan ning atong pangarap nato karon guys, dagantag pangarap, dagantag dapat i-achieve. So, bitaw mag-resign naman na si Muhammad. Siya magiging kuan ako ka-partner na ako sa major subjects. Pero I try my best. Ako lang ni i-assess siguro ning kuan. Mag-ask ako siguro sa mag-ask siguro sa registrar mananghid ko kung pwede ba. Di na lang siguro ko kung ambot lang kung officially regular na ba ko na student. I hope mapangutan ako na ugma ambot lang kay depende man gud ni kay kailangan pa man pumato Samson. So try lang na ako. Okay. Gihotoy ko guys. Okay? So, wala pa na kids paint karon ha. Pwede pa unya, o pwede pa taon-taon. Pero kung dili ta ka kids paint, wala ko'y mahimo. Bad trip kining ulan na eh. Pero by the way, na bad trip ko sa print na ganiya, ambot na lang ani usaon man ako ni. Nakoy usbon na ani sa mag-open ko sa akong laptop guys. By the way, ang bag na ko kay ikuha na ko tanang gamit sa bag. Kay ako nang paugahon. Gamiton ako na tomorrow. And siguro magplano ko sunod, mapalit ko color black na bag. Highland yata nga brand. Kung palitan ko sa kumama, walay problema. Diba? Siguro magyaw-yaw mangguna siya. Pero siguro I think ako na lang mapalit siguro sunod. Okay, you know what? Nagpalit pa kong mama og sanina kanang color maroon, palpak pa kaayo, medium size pa.
Ahak lagi na alam na no sa Gmall kaya lang wa man nipalit akong inahan. Color red na lang akong gisuot ato. Wala ko'y mahimo. Okay. So kuan pa ko'y dagan buhaton karon ay naglibog mo ko karon ay. Taw-taw do ko mag-laptop. Okay, mag-kids paint lang ta karon guys. Ginagmay lang tong kids paint be. Naglibog na ko si buhaton karon ay. Wait lang di akong kamot. Danlog akong kamot guys. Sige kids paint last session. Throughout history, kings have Wa gyud nagkadimao akong kamot ay akong finger. who wears the crown for the greatest riches. From ancient treasures Sinsyahin na lang kay let's explore shorten na lang ato niya ang time sa tong vlog. the era of kings in the world. Hindi na ako kaya nga Gold-plated cars patasoon pa nato ning oras. Arabian rulers have redefined Wala pa ko'y tiwason, dagan pa ko gihuna-huna. Mura bag gusto ko mag-multitask karon pero although ayaw na ako mag-multitask. You will be amazed by their immense wealth and intriguing story. Let's dive right in. King Salman of Saudi Arabia. The first person on the list of the richest Arab kings in the world is King Salman of Saudi Arabia. He leads a family whose wealth is estimated at nearly $2 trillion, which, while immense, comes with certain security risks, though his son and future king, MBS, handles those effectively. Jamal Khashoggi might have something to say about that. Despite these challenges, King Salman Last session na lang tani. personal fortune Akong kamot danlog sa kugmo man ako ni sa kung ilong man gikan wala may kugmo kaayo. including the chateau of the 21st century. Right hand na ko sa my right hand. Okay, alright. So, mawala na itong vlog karong gabi una guys. 40 minutes na nga itong vlog karon sa TV. Try lang. Good night, sweet dreams. Yan nga niya akong buhok sa ginalang. Gapuan ko itong sarili guys. Good night, sweet dreams. Kita so much for you. 7 p.m. Happy Wednesday. Adios. See you tomorrow.